Aba Bernard, kailan ka ba mag-aasawa? Hindi ka na bumabata. Ayaw mo bang magkaroon ng sariling pamilya at ng mga anak? Iyon ang tanong ni Rosa, ang nanay ni Bernard. Napakamot na lang siya sa ulo pagkalapag ng almusal sa lamesa. Hindi natatapos ang araw na hindi nito tinatanong ang tungkol sa bagay na iyon. Kinukulit na kasi siya ng kanyang ina na bumuo ng sariling pamilya. Dahil sa edad ba naman niyang 35, wala pa rin siyang asawa o kahit nakasintahan na ipinapakilala. Sabihin mo nga sa akin, bakla ka ba anak? Tanong ng nanay niya. Naibuga tuloy ni Bernard ang iniinom na tubig. Nay, ano bang klaseng tanong yan? Hindi po ako bakla. Hinaplos nito ang likod niya. Hindi nga, seryoso ako dito. Okay lang sa akin kung bakla ka. Aminin mo na. Bumuntong hininga si Bernard. Hay nako, hindi po ako bakla. Nay, lalaki po ako. Hindi ko lang po talaga madamang mag-asawa ngayon. Marami po akong priority sa buhay. Okay lang din po sa akin at kahit tumandang binata pa ako. Nangako po ako sa sarili kong hindi po ako bubuo ng pamilya nang hindi stable ang buhay ko. Magpamilya ka na. Marangal naman ang trabaho mo ah. Saka pwede ka namang mangarap habang may pamilya ka. Ayaw mo ba ng ganoon? Magkakaroon ka ng inspirasyon para lalong magpatuloy sa buhay. Pangungumbinsi pa ng kanyang ina. Nagpatuloy na lang si Bernard sa pagkain. Gusto niya naman talagang magkaroon ng pamilya. Pero ang daming pumipigil sa kanya. Hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Janitor lang siya. Ayaw niyang magkaroon ng asawa at anak. Tapos ay ipaparanas lang ang hirap na naranasan niya noong bata pa lang siya at ng mga kapatid niya. Hindi lahat sila nakapagtapos ng pag-aaral. Siya lang ang walang pamilya, panganay pa. Minsan, inaasar na siya ng kanyang mga kapatid. Pero kapag nakikita niyang hirap na hirap ang mga ito sa pagbuhay sa pamilyang binuo, naduduwag siya. Hinawakan ni Rosa ang kanyang mga kamay. Anak, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Gusto kong may makasama ka sa pagtanda mo. Nandyan naman po kayo, Nay. Pamilya ko po kayo. Napailing ang kanyang ina. Pero, hindi ako habang buhay na nasa tabi mo. Mawawala rin ako dito sa mundo. Gusto ko namang makitang maayos ka bago ako mamatay. Kaya ka napagkakamalang mamas boy eh. Akala ng ibang tao, kontrolado kita. Halos itulak na nga kita. Hindi naman siya mamas boy. Mahal niya lang talaga ang kanyang ina. Hindi rin siya ang tipo ng taong nagsasabi ng problema sa nanay niya kahit noong bata pa siya. May sarili siyang desisyon sa buhay. Ayaw niya lang talagang mag-asawa muna. Bubuo na siya ng pamilya kapag handa na siya. Pero kailan ba siya magiging handa kung wala namang pag-usad ang buhay niya? Sige na po, Nay. Papasok na po ako. Paalam niya kay Rosa. Tumango naman ang kanyang ina. Mag-iingat ka palagi, Bernard. Lumabas si Bernard sa maliit nilang bahay. Pagbukas niya pa lang ng gate na yari sa yero, bumungad na agad sa kanya ang malaking daga at tambak ng basurang hindi naman sa kanila ng nanay niya. Napakamot siya sa batok. Sino na namang nag-iwan ng basura dito? Hindi po tambakan ng basura ang tapat ng bahay namin. Kapag nahuli ko kayo, bibit-biting ko talaga kayo sa barangay. Nilakasan niya talaga ang boses niya para marinig ng kung sino mang nagtapon at makonsensya. Pagiging janitor ang trabaho niya, pero pagdating sa lugar nila, janitor pa rin siya kung ituring. Siya na lang palagi ang naglilinis ng kalat ng iba. Kuya Bernard, itapon ko na yan. Bigyan mo ako ng 10. Sabi ni Batchoy sa kanya. Napatingin siya sa bata. Ang aga-aga, palaboy-laboy ka na naman dyan. Ang dungis mo na agad. Kumain ka na ba? Umiling agad si Batchoy. Lasing si tatay, walang pagkain sa bahay. Bumuntong hininga si Bernard. Mahirap na nga ang buhay. May mga magulang pa talagang pabaya. Kawawa lang ang bata.
Maswerte siya dahil kahit mahirap ang buhay nila, inalagaan silang magkakapatid ng kanilang mga magulang. Kumuha ng barya si Bernard sa kanyang bag. "Eto ng 10 mo. Itapon mo na lang yan mamaya. Pumasok ka muna sa loob. Sabihin mo sa nanay ko, pinapasok kita. Humingi ka ng lugaw doon para makakain ka ng almusal." Napangiti si Batchoy. "Salamat, Kuya Bernard. The best ka talaga. Sana ikaw na talagang tatay ko para araw-araw akong may 10. Tumawa siya. "Sus, nang bola ka pa. Kung kaya nga lang kitang ampunin. Kaso, hindi ko kaya. Sige na, pumasok ka na ron at kumain ka na. Baka mangayayat ka pa." Naglakad na si Bernard palabas ng iskinita. Bawat madaraanan niyang mga bata, binabati siya kaagad. Malapit talaga siya sa mga ito dahil mabait siya sa lahat. Kaya nga, mas lalo siyang pinipilit ng kanyang inang si Rosa na mag-asawa na at piliting magkaroon ng anak dahil alam nitong mahilig siya sa mga bata. Pero para sa kanya, hindi sapat na rason na hilig niya lang iyon. Malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak at alam niya sa kanyang sarili na hindi niya pa kaya iyon. "Bakit ang sipag mong pumasok, Bernard? Dapat hindi ka na pumapasok. Dapat ako lang ang gwapo sa lahat ng janitor dito. Paano ako niyan poporma sa crush ko naungusan mo na ako." Sabi ng katrabaho niyang si Lucio. Natawa naman si Bernard at binato ito ng tuwalya. "Baliw ka talaga. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Saka, hindi ko naman type si Ana. Alam mo namang wala sa isip ko yan." Sinuot na niya ang uniform niya at hindi niya talaga alam kung bakit sobrang insecure ni Lucio sa kanya. Pareho lang din naman silang janitor at mahirap sa buhay. Wala siyang bagay na ipagmamalaki sa sarili niya. "Tingnan mo nga yung katawan mo. Pati yan ang ganda ng muscles. Parang sanay bumuhat ng babae. Kung hindi ako straight, baka tipo ko rin ang mga katulad mo." Hirit pa nito sa kanya. Pabiro niya itong sinakal, kaya natawa si Lucio. "Puro kakalokohan. Magtrabaho na nga tayo." Kinuha na lang niya ang mga gamit nila sa paglilinis. Hindi niya rin naman alam kung bakit maganda ang katawan niya. Ganoon lang talaga siguro kapag batak na sa trabaho simula bata pa lang. Katulad ng mga normal na araw, inabala niya ang sarili sa paglilinis ng floor na inassign sa kanya. Nakakapagod iyon sa parte niya pero kailangan niyang magtiis dahil yun lang naman ang alam niyang gawin. Sasakay na sana siya sa elevator kaso nakita niyang papasok din ang matandang may-ari ng kumpanya. Umatras siya at iniurong ang cart ng mga panglinis. "Hindi ka sasakay?" tanong nito sa kanya. Tumunghay agad siya kay Mr. Rockwell. Ano po hindi ba't gagamit ka ng elevator? Pumasok ka na." Kaswal na sabi ng matanda sa kanya. Nahihiyang pumasok si Bernard sa loob. Sobrang ingat niya pang pinasok ang cart niya. Natatakot siyang baka matamaan ang may-ari. Kapag naging palpak siya o pinag-initan, siguradong sibak agad siya sa trabaho. "Anong pangalan mo?" tanong bigla sa kanya ni Mr. Rockwell. Pinunasan niya ang naiwang pawis sa noo niya. "Bernard po, sir." Huminga siya ng malalim. Tindig at pananamit pa lang, halatang matalinong tao ang may-ari ng kumpanya. Nahiya ang barok niyang pagsasalita ng Ingles. "Ilang taon ka ng janitor dito sa kumpanya?" tanong nito sa kanya. 10 taon na po." Ngumiti ang matanda. "Ipagpatuloy mo lang ang kasipagan mo." "Salamat po, sir." Napangiting sagot ni Bernard. Naiwan siya sa elevator. Nakaalis na si Mr. Rockwell kasama ang sekretary nito, hindi pa rin matanggal ang ngiti niya. Para kay Bernard, bihira lang ang mga katulad nito. Bilang lamang yata sa daliri ang mga mayayamang may mabuting ugali. Kaya nang matapos siya at makauwi na, si Mr. Rockwell ang bukang bibig niya sa nanay niyang si Rosa. "Grabe, Nay, hindi po talaga ako makapaniwala. Ang bait po sa akin ni Mr. Rockwell.
Alam ko naman pong may malasakit siya sa mga empleyado, pero ang sarap po pala sa pakiramdam ngayong ako ang nakaranas ng kamaitan niya. Pagbibida niya pa sa nanay niya. Napailing si Rosa. Pang-10 beses mo nang sinabi sa akin yan. Grabe ka talagang bata ka. Mag-ingat ka pa rin sa mga mayayaman. Ibang mag-isip ang mga yan. Pera lang at kasaganaan ang mahalaga sa buhay nila. May nakilala na akong mayaman noon. Hindi sila mapagkakatiwalaan, anak. Katulad po ba ng totoong tatay ko? Tanong niya sa kanyang ina. Malungkot na tumingin sa kanya si Rosa. Matagal niya nang alamang tungkol sa tunay niyang ama. Anak na siya ng nanay niya bago pa nito napangasawa ang ama ng mga kapatid niya. Gayunpaman, itinuring pa rin siya nito na parang tunay na anak, kaya labis din ang lungkot niya nang mawala na ito sa mundo. Hindi naman po sa gusto kong makilala ang ama ko. Matanda na rin naman ako at gusto ko lang po sigurong malinawan. Hindi niyo po ba talaga alam ang pagkakakilanlan ng tatay ko? Marahan niyang tanong rito. Umiling si Rosa. Hindi ko na inalam pa. Palayaw lang na Win ang alam ko sa kanya. Hitsura niya lang noon at kung paano siya kumilos. Alam kong mayaman siya. Pero nang malaman kong may asawa at mga anak na, lumayo ako at hindi na nagpakita. Ganito lang ako, pero ayaw ko namang maging kabit. Kaya malaki rin ang pasasalamat kung nakilala ko ang tatay mo, ang tatay ng mga kapatid mo. Huminga ng malalim si Bernard. Pinilit niya na lang tanggalin sa utak niya ang tungkol sa totoong tatay niya. Lumaki naman siyang puno ng pagmamahal pero pakiramdam niya parang may kulang pa rin sa buhay niya. Nakahiga na siya sa kama para magpahinga ng mag-message ang matalik niyang kaibigan noong high school. May magaganap pala na reunion. Napaisip tuloy siya. Hindi niya alam kung pupunta ba siya. Wala naman siyang maipagmamalaki. Isa pa, makikita niya ang babaeng crush na crush niya noong nasa high school pa sila. Pero nakita niya na lang ang sarili niyang pumunta sa reunion. Hindi na lang siya masyadong nagsalita. Ayaw niyang mapansin siya ng mga dating kaklase niyang mga professional at ang iba naman ay may pamilya na. Mas lalo lang siyang nahiya nang makita si Joanne, ang sobrang crush niya noon. Nalaman niya na matagal na pala itong byuda at maayos ang buhay dahil sa mga naiwang ari-arian ng asawa. Ano nga palang trabaho mo ngayon? Naiintrigang tanong ng isang dating kaklase ni Bernard. Tipid siyang umiti bago sumagot. Janitor ako. Halata ang pagkadismaya sa mukha ng kaklase niya. Kawawa ka naman. Tumanda na tayo. Ikaw, janitor ka pa rin? Kibit balikat siya. Marangal namang trabaho yon. Pagkatapos ng pag-amin ni Bernard tungkol sa trabaho niya ay wala nang nagkaroon ng interes na kumausap sa kanya. Inabala niya na lang ang sarili sa pagkain. Nang mabusog, nagpaalam na siyang umalis. Pero mukhang wala namang pakialam ang mga ito sa kanya kaya tumalikod na lang siya. Mas ayos na yon sa kanya kaysa pinagtawanan siya ng mga ito. Naghihintay siya ng tricycle sa waiting shed nang makita niyang papunta sa kung nasaan siya si Joanne. Umayos agad ng tayo si Bernard. Parang gusto niyang tumakbo sa sobrang kaba. Uuwi ka na? Nakangiting tanong sa kanya ni Joanne. Napalunok siya. Oo, ikaw, uuwi ka na rin? Uuwi na rin. Kumusta ka na? Tanong pa ulit nito sa kanya. Mas lalo lang siyang nahihirapang sumagot. Okay lang. Ikaw ba? Okay lang din naman ako. Bumuntong hininga si Bernard. Gusto niyang magsimula ng usapan sa pagitan nila ni Joanne. Kaso, nahihiya siya. Paulit-ulit nga lang ang ginawa niyang pagtatanong. Ilang sandali pa, may dumaang tricycle. Nagkatinginan sila. Tipid siyang umiti at umatras. Mauna ka na. Magkaiba tayo ng daan kaya mauna ka na. Sabi niya sa babae. Mataman siyang tiningnan ni Joanne.
Sigurado ka? Ikaw ang nauna rito. Okay lang naman kung sa susunod na tricycle na ako. Umiling naman siya kaagad. Hindi, mauna ka na. Mag-ingat ka, Joanne. Ngumiti na lamang sa kanya ang babae. Pinanood niya na lang na sumakay ito sa tricycle at mawala sa paningin niya. Nang malaman niyang nagkaroon ng asawa si Joanne, sobra siyang nalungkot. Daig niya pa ang lalaking napangakuan ng pagmamahal kahit hindi naman. Kaya rin siguro hirap siyang humanap ng babae. Kahit gawin niyang girlfriend man lang dahil si Joanne pa rin talagang nasa puso niya. Kinakantahan siya ng love song ng matalik niyang kaibigang si Andoy. Umismit siya kaagad. Sira ulo ka talaga. Baka may makarinig sa'yo. Jesus! Kaya siguro hindi ka makamove on. Kasi siya pa rin ang baby loves mo, no? Eh di masaya ka na. May chance ka na kasi byuda na pala eh. Pangaasar pa nito sa kanya. Binatukan niya ang kaibigan. Hindi niya iniisip iyon, pero kung ano-anong ideya ang pinapasok ni Andoy sa utak niya. Noon hanggang ngayon, buo pa rin ang paninindigan niya. Hindi siya papasok sa isang relasyon na hindi handa sa lahat ng aspeto ng buhay. Hiling niya na lang na kung makita niyang muli si Joanne, sana'y stable na siya sa buhay niya para may lakas naman siyang magpapansin dito. Pero, iba rin talagang kumilos ang tadhana para kay Bernard. Sa lahat ng lugar na pwede niyang makita ulit si Joanne, sa trabaho niya pa at bilang isang janitress, katulad ng trabahong mayroon din siya. Nang magtagpo ang mga mata nila, gulat na gulat ito at ilang sandali pa, napalitan iyon ng labis na hiya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon ni Joanne. Ngayong magkasama na sila sa trabaho, naramdaman niya ang pag-iwas nito kapag tinatangka niya itong kausapin. Oy Bernard, ayos ka lang? Tulala ka dyan. Natatawang sabi ni Lucio nang bumalik ito sa locker room. Bumuntong hininga siya. May iniisip lang. Alam mo, parang gusto ko nang magbago ng pinopormahan. May diwata akong nakita. Nakita mo ba yung bago? Si Joanne? Ang ganda pare. Wala palang asawa yun. Baka nasa single mom talagang future ko. Nakangising wika pa nito. Masama naman siyang tumingin sa lalaki. Tigilan mo na si Joanne. Huwag mo siyang isama sa mga kalokohan mo. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Bakit? Type mo? Teka, first time yan. Ngayon lang kita nakitang nagka-interest sa babae. Umismid na lamang si Bernard. Hindi lang pala babaero ang katrabaho niyang iyon at tsismoso pa. Lahat yata ng buhay ng mga kasama nito sa trabaho, alam na alam. Pumunta na lang siya sa floor kung saan siya naka-assign para maglinis. Pinatawag siya ng may-ari para linisan ang opisina nito. Pwede na pong pumasok, ma'am? Tanong niya sa sekretary ni Mr. Rockwell. Tumango naman agad ang babae. Yes po, wala naman pong kaso sa kanya kung may maglinis sa opisina niya habang nandyan siya sa loob. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok sa loob. Naabutan niya si Mr. Rockwell na may pinipirmahang papeles. Good morning po, sir. Maayos at nahihiyang bati ni Bernard. Ngumiti sa kanya ang matanda. Ikaw pala yan. Sige, maglinis ka na. Ginawa naman agad ni Bernard ang trabaho niya. Binilisan niya lang dahil ayaw niyang maistorbo sa ginagawa ang may-ari ng kumpanya. Takot na takot talaga siyang magkamali. Lalo pa at sa edad niyang yon, mahihirapan na siyang maghanap ng trabaho kapag nawalan pa siya. Kumusta ang araw mo? Biglang tanong sa kanya ni Mr. Rockwell. Natigilan siya sa pagmamap ng sahig. Ayos lang naman po. Marahan itong tumango. Kumain ka na ba? Napakamot siya sa sentido. Mamaya na po ako kakain. Nagpa-deliver ako ng pagkain. Kumain ka na rito sa opisina ko. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Po? Nako, wag na po sir. May baon naman po ako. Umiling si Mr. Rockwell.
Ayaw ko nang tinatanggihan ako. Sige na, mag-sanitize ka na ng kamay mo. Tigilan mo muna yung paglilinis mo at kumain ka na rito. Sabayan mo akong kumain. Ganito na yata talaga kapag tumatanda. Gusto kong palaging may kasama. Huminga ng malalim si Bernard. Ginawa niya ang gusto ni Mr. Rockwell. Nang maupo siya ay dumating ang pagkain. Napalunok siya sa sobrang takam. Malaking steak lang naman, kanin at may kaunting gulay sa plato ang pagkaing nasa harap niya. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Nagkatinginan tuloy sila ng boss niya. Tumawa si Mr. Rockwell. Sige na, kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Pasensya na po. Ito po kasing tiyan ko ayaw magpapigil. Natatawa niya ring sabi. Nagsimula na silang kumain. Pinigilan niya talagang mapapikit sa sarap. Sa tuwing sinusubo niya ang bawat piraso ng steak na hinihiwa niya ay talagang natutunaw iyon sa bibig niya. Sa isip niya, pakiramdam niya ay mayaman siya dahil kinakain niya ang mga pagkain ng mga pangmayayamang tao. May asawa at mga anak ka na ba? Ilang sandali pa ay tanong sa kanya ni Mr. Rockwell. Umiling siya kaagad. Wala po. Wala pa po akong balak na bumuo ng pamilya. Ayaw ko pong bigyan lang sila ng buhay na naranasan ko nung bata ako. Saka nandyan naman po ang nanay ko. Kasama ko po siya at responsibilidad na rin. Tipid na napangiti ang boss niya. Ang buti mong anak. Bihira lang ang mga katulad mong may pakialam sa mga magulang sa ganyang edad. Napangiti siya. Ang mga anak niyo po, siguradong mabuti po sila dahil mabuting tao rin kayo. Hindi sila lumaki sa paraang gusto ko. Lahat sila, iniwan ako. Wala silang ibang pinakita sa akin kundi galit. Huminga ito ng malalim. Kumusta ang nanay mo? Saglit na bumaha ang pagtataka sa mukha ni Bernard. Ayos lang naman po. Hindi ko na lang po pinagtatrabaho para hindi sumama ang pakiramdam. Marahang tumango si Mr. Rockwell at hindi na nagsalita. Nang matapos ang pagkain ay todo ang pagpapasalamat niya rito. Malawak tuloy ang ngiti niya nang umalis. Gayunpaman, hindi niya maiwasang malungkot para sa matanda. Wala naman talaga siyang alam sa buhay nito. Pero alam niyang malungkot ang pakiramdam nito bilang isang magulang at walang pakialam ang mga anak. Papunta na sana siya sa locker room nila pero nakita niya sa may hagdan si Joanne. Kausap ang isang empleyado na naka-formal attire. Nang masilip niya iyon, kumunot ang noo niya. Schoolmate nila ang babaeng kausap nito. Ang yabang mo ay janitress ka pala? Nagsinungaling ka pa sa reunion? Gumising ka na sa katotohanan. Aminin mong hanggang ngayon, dyan lang ang narating mo. Nakakatawa ka? Ikaw ang pinakamatalino at pinakamaganda sa batch natin tapos ganyan lang? Nakakahiya ba? Natatawang sabi ng schoolmate nila. Hindi nagsalita si Joanne. Hinayaan lang nito ang sariling laitin ng babae. Kaya hindi niya na napigilang makialam. Bumaba siya sa hagdan. Ano naman kung janitress lang siya? Marangal naman ang trabaho niya. Umawang ang bibig ni Joanne. Bernard. Tumawa ang schoolmate nila. Abat, nandito rin ang walang kwentang to? Ano bang mas lalo kong aasahan sa'yo? High school pa lang tayo. Ang bobo mo na. Ngumisid ang mapang-uyam si Bernard. Kung makapanglait ka sa trabaho namin ni Joanne, parang ang galing mo na. Empleyado ka rin naman. Oo, mas mataas ka sa amin. Mas matalino sa ibang bagay. Pero hindi dahilan yon para tapakan mo ang mga nasa ibaba mo. Saka ano naman ang mapapala mo kung laitin mo si Joanne kung hanggang dito lang ang narating niya? Bakit? Kasama ka ba niya buong buhay niya? Pinalamon mo ba siya para pagsalitaan ng ganyan? Magaling ka na ba sa lagay na yan, ha? Mga basura kayo. Bulyaw ng babae. Yung ugali mo, sa tingin mo hindi basura? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Nag-aral ka nga. May magandang trabaho. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, gayong wala namang nakakainggit sa'yo. Kumikita ka ng malaking pera, di ba?
Bakit hindi mo bilhin ng mabuting ugali? Naiinis na umalis ang schoolmate nila. Binundol pa si Joanne kaya muntik nang bumagsak. Nasalon niya naman ito kaagad. Ayos ka lang? Tanong niya rito. Tumango naman si Joanne. Ayos lang. Salamat ah. Hindi ko inaasahang ikaw pang magtatanggol sa akin ng ganun. Kahit sino naman ipagtatanggol ko. May pinag-aralan lang sila pero hindi naman nila pag-aari ang mga pagkatao natin. Pagkatapos ng trabaho nila ay namalayan na lang niyang nasa convenience store sila. Kumakain ng siopaw at siomay. Para tuloy silang nasa isang date. May munting kilig sa parte ni Bernard. Pero hindi niya labis na mabigyang pansin iyon lalo pa at ramdam niya ang lungkot ni Joanne. Hindi ko rin naman ginustong hanggang dito lang ang narating ko. Pag-amin ni Joanne sa kanya. Akala ko kasi makakapag-college ako eh. Kaso nakilala ko yung dating asawa ko. Maaga akong nabuntis kaya ayon, hindi ko natupad ang pangarap ko. Saka hindi naman talaga seaman ang asawa ko. Pinag-aral lang pero hindi natapos kasi tinakwil ng mga magulang. Lasinggero at adik yun eh. Namatay din dahil natukhang. Napatingin si Bernard sa babae. Bakit nagsinungaling ka sa reunion? Bakit hindi ka naging totoo sa sarili mo? Lumingon ito sa kanya. Alam mong may mga pagkakataong masakit ang katotohanan, di ba? Bernard, sa akin sobrang sakit yon. Ang dami kong ginawang maling desisyon sa buhay ko noon at nararamdaman ko na ang bawi ng lahat ng yun sa akin ngayon. Pero sa katotohanan may kalayaan, di ba? Tanong niya rito. Bakit ikukulong mo ang sarili mo sa kasinungalingan? Umiling naman si Joanne. May 3 akong anak, Bernard. Inabuso ako ng asawa kong walang kwenta. Ako lang ang bumubuhay sa mga anak ko. Nakalimutan ko na ang sarili ko eh. Kaya nang marinig kong may reunion, kahit pagsisinungaling man lang, gusto kong ibalik yung dating ako. Na kahit sa kasinungalingan, kakapitan ko basta maramdaman ko lang na mahalaga ako. Marahang pinunasan ni Bernard ang tumulong luha sa pisngi ni Joanne. Pareho naman silang walang narating, pero iba yata talaga ang sakit kapag mas mataas ang paglipad at bigla na lang lumagapak. Para kay Bernard, hindi niya na pinahihintulutan ang sarili niyang mangarap ng mas mataas pa. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang maghangad ng mga bagay na hindi naman maaabot. Nakontento siya sa kung ano lang ang kaya niyang gawin. Nang mga sandaling nakita niya ang pagkadismaya at sakit para sa namatay na pangarap ni Joanne, mas lalo lang siyang naniwalang sa buhay ng tao. Pwedeng mangarap, pero malapit lang dapat sa posibilidad. Dahil kahit nga ang mga bagay na posible naman, hindi rin kayang matupad. Katulad ng mga nagdaang araw, naging ganoon pa rin ang buhay ni Bernard. Wala masyadong espesyal na nangyari. Normal lang ang lahat. Nagpalitan rin sila ng schedule sa paglilinis kaya sa gabi na rin siya na-assign. Nakasakay na siya sa elevator papunta sa floor na naka-assign sa kanya. Pagbukas niya, nagulat siyang nakita na may tao pala. Iyon ang sekretarya ni Mr. Rockwell. Kumunot ang noo niya nang makitang magulo ang buhok nito at parang takot na takot. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong niya rito. Hindi makatingin sa kanya ng diretso ang sekretarya. Nang makalabas siya sa elevator, basta na lang itong pumasok sa loob. Labis ang pagtataka niya nang nagmamadali nitong isinara ang pinto ng elevator. Anong problema niya? Tanong niya na lang sa sarili. Paglingon ni Bernard sa pasilyo ng floor, nangilabot siya kaagad. First time niyang maging panggabi ang schedule. Bahagya siyang nakaramdam ng takot. Para siyang nasa horror movie. Mas mabuti pa nga ang mga empleyadong nagtatrabaho roon kaysa makakita siya ng multo. Malakas na lang kumanta si Bernard habang naglilinis. Nang matapat siya sa opisina ni Mr. Rockwell, kumunot ang noo niya nang makitang medyo nakauwang ang pinto noon. Pagsilip niya,
Nabitiwan niya ang map na hawak at bumagsak sa sahig nang makita ang nasa loob. Si Mr. Rockwell, nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Nagkalat ang dugo sa sahig at mga bubog. Anong nangyayari dyan? Baritonong tanong ng isang lalaki. Nang tumingin siya sa gilid niya, nakita niyang papunta na ang anak ni Mr. Rockwell na si Glenn. Nang tiningnan nito ang ama, gulat na gulat din ito. Sa sobrang takot, hindi niya na maintindihan ang lahat. Namalayan niya na lang na nasa presinto siya at nadidiin bilang suspect ng pagkamatay ni Mr. Rockwell. Imbestigahan niyong mabuti yan. Pinatay niya ng tatay ko. Sigaw ng anak ni Mr. Rockwell. Umiling agad si Bernard. Wala akong ginawang masama. Naglilinis lang ako ron at nakita ko na lang doon na duguan si Mr. Rockwell. Sinungaling ka. Alam kong ikaw ang kinagigiliwan ng papa ko. Anong motibo mo? Bakit mo siya pinatay? Wala akong pinatay. Hindi ko kayang pumatay. Naluluhang sabi ni Bernard. Sir, kumalma po kayo. Kailangan po muna nating imbestigahan ang mga nangyari. Hindi natin pwedeng basta ituro si Bernard na pumatay sa ama niyo. Sabi ng isang pulis sa anak ni Mr. Rockwell. Ginulo niyang buhok niya. Mababaliw na yata siya. Ginawa niya lang naman ang trabaho niya pero nasangkot pa siya sa gulo. Hindi pa nakatulong. Nasira ang CCTV sa floor na iyon. Wala ring nakitang ibang fingerprints sa katawan ni Mr. Rockwell. Wala rin naman siyang fingerprints doon pero hindi niya alam kung bakit siya ang nadidiin. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit nandito siya? Bakit niyo kinulong si Bernard? Wala siyang kasalanan. Umiiyak na sigaw ng nanay niya sa presinto. Inabot niya ang kamay nito. Nay, umuwi po muna kayo. Baka kung ano pa pong mangyari sa inyo. Kaya ko po ang sarili ko. Kahit nanghihina na si Bernard sa nangyayari sa kanya ay kailangan niyang linawan ang pag-iisip niya. Hindi niya alam kung bakit basta na lang siyang kinulong. Wala rin siyang abogado. Wala siyang alam sa mga batas. Kahit naglabas siya ng statement, parang walang silbi iyon. Ganon ba talaga kapag mahirap? Mas lalo lang siyang binabagsak. Hahanap ako ng abogado. Alam kong hindi mo magagawa yun, anak. Sabi ng nanay niya. Nay, sorry po. Nadawit po ako sa ganitong pangyayari. Umiling agad si Rosa. Wala kang kasalanan, anak. Patutunayan natin yon. Hagulgul ni Rosa. Kinabukasan, may isang lalaking naghanap sa kanya. Nakasuot ito ng formal attire. I'm Attorney Sebastian. Abogado ako ng ama mo. Ako rin ang hahawak sa kaso mo ngayon. Formal na sabi sa kanya nito. Napakunot ang noo ni Bernard. Ama ko? Ikaw ang anak ni Mr. Rockwell kay Rosalinda Andaya, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Napaawang ang bibig niya. Hindi niya inaasahan yon. Kaya ba mabait sa kanya si Mr. Rockwell dahil alam nitong anak siya nito bago ito mamatay? Pinagbibintangan nila akong pumatay sa kanya. Pag-amin niya rito, tumango naman ang abogado. Sabihin mo sa akin lahat ng ginawa mo ng gabing iyon. Walang CCTV na nakuha, kaya talagang pinagplanuhan iyon at alam ng taong iyon ang koneksyon mo kay Mr. Rockwell. Kaya nagawa kang i-frame up sa krimeng iyon. Sandaling nag-isip si Bernard. Umakit ako para maglinis sa floor na yon. Doon kasi ako bagong inassign ng maintenance department. Wala sa isip kong may nangyari na pala kay Mr. Rockwell ng mga panahong iyon. Natakot pa nga ako kasi parang may multo. Wala ka bang ibang taong nakita roon bukod kay Mr. Rockwell? Muling tanong sa kanya ng abogado. Umayo siya ng upo nang biglang may naalala. Nakita ko yung sekretary niya. Magulo pa nga ang damit niya nun, pati buhok. Nanginginig din siya nang sumakay siya sa elevator. Ngumisi ang abogado. Alam ko na kung sang anggulo tayo titingin.
Maraming salamat Hindi ko inaasahang may tutulong sa akin. Napayukong sabi ni Bernard. Tumango naman si Attorney Sebastian. Trabaho ko ito. Isa pa, alam kong wala kang kasalanan. Bago mamatay ang iyong ama, binilin ka sa akin ni Mr. Rockwell. Sa'yo niya pinapamana ang 50% ng mga ari-arian niya. Umawang ang bibig ni Bernard sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Nakakulong lang siya at nalulugmok, tapos sa isang iglap, malalaman niyang sobrang yaman na pala niya. Magaling si Attorney Sebastian sa paghawak ng kaso. Nahanap agad kung sino ang salarin. At si Bernard ang naging witness sa halip na maging sospek. Nalaman niyang si Glenn pala na anak ni Mr. Rockwell sa tunay niyang asawa ang pumatay sa sariling ama. Inutusan lang nito ang secretary na girlfriend pala nito para gawin ang plano. Nang mapatunayang guilty, pinusasan agad ng mga pulis ang lalaki. Galit na galit ito sa kanya at gusto siyang sugurin, pero walang magawa. Hayop ka! Sinira niyo ng nanay mo ang pamilya ko. Wala kang karapatan sa mana ko. Akin ang lahat ng yan. Mariing sigaw nito sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Bernard iyon. Kapatid niya ito sa ama, pero hindi niya kayang sikmurain ang nagawa nito kay Mr. Rockwell. Galit siya sa kanyang tunay na ama, pero hindi siya aabot sa puntong magagawa niya itong patayin. Tumulo ang mga luha ni Bernard nang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Hindi mo man lang sinabi sa akin ikaw ang totoo kong ama. Hindi mo man lang sinalubong ang galit ko. Hindi ka man lang nagpakilala bilang tatay ko. Magagalit ako sa iyo, pero alam ko sa sarili kong kaya rin naman kitang patawarin kahit ikaw pang pinakamasama sa mundo. Pagkatapos niyang pumunta sa sementeryo, dinala na sila ng nanay niya ni Attorney Sebastian sa bago nilang bahay. Sigurado ka bang akin ito? Tanong niya sa abogado. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngumiti naman sa kanya si attorney. Sa'yo ang lahat ng to. Ikaw rin ang may pinakamalaking share sa kumpanya. May 3 beach resort, 2 private plane at isang malaking farm sa Zambales ang pinamana sa'yo ni Mr. Rockwell. Bukod pa ang multi-million-dollar cash na itatransfer sa bank account mo. Napalunok si Bernard sa narinig. Pinangarap niya namang maging mayaman, pero hindi niya inaasahang ganoon kayaman. Parang hindi ko kayang tanggapin ang lahat, lalo ng kumpanya. Hindi ko kayang patakbuhin niyon. Pag-amin ni Bernard. Huwag kang mag-alala, Sir Bernard. Matagal nang pinaghandaan ni Mr. Rockwell yan. Pamamahalaan muna ni Diana, ang bunsong anak niya, habang pinag-aaralan mo pang pasikot-sikot sa kumpanya. Don't worry about her. She's harmless. I know, because she's my naging wife. Suminghap siya sa gulat. Kung ganun, bayaw kita? Natawa si Attorney Sebastian at tumango. Nandito kami sa likod mo. Aalalay kami sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Nakahinga siya ng maluwag. Sa lahat ng iyon, naninibago talaga siya. Kahit nang matutulog na siya sa malaking kama niya at may malamig na aircon, ay hindi siya makatulog. Hinahanap-hanap ng likod niya ang matigas na higaan. Kaya nang sa sahig siya humiga, napangiti siya at agad na nakatulog. Nay, ang laki ng bahay, parang hindi na tayo magkikita dito. Mga katulong lang ang kasama natin. Reklamo niya sa kanyang ina. Oo nga anak, di nga ako nakatulog kagabi. Tumawa na lang si Bernard. Ngayong mayaman na siya, bibigyan niya ng tigi 1 milyon ang mga kapatid niya sa ina. Binigyan niya ng bahay at lupa para hindi na mahirapan mangupahan ang mga ito. Sobrang nagpapasalamat naman sa kanyang nanay niya, kahit hindi naman kailangan. Mahal niya ang mga kapatid niya, kaya gusto niyang maging maginhawa rin ang buhay ng mga ito. Sakay ng sasakyan niya ay pumunta siya sa dating tinitirahan. Ang mga dating pinagchichismisan sila, ngayon ay halos lumuhod na sa harap niya. Napailing na lang siya. Iba talagang nagagawa ng pera sa buhay ng tao. Kung alam lang ng mga itong may mas higit na mahalaga sa mundo bukod sa pera. Kuya Bernard! Tumakbo agad si Batchoy papalapit sa kanya.
umiiyak itong yumakap sa kanya. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niya sa bata. Pinunasan nito ang mga luha. Wala na si tatay. Kinuha ng mga pulis. Gutom na po ako. Kuya Bernard, bakit ang tagal niyo ni Aling Rosa? Walang ibang nagpapakain sa akin dito. Niyakap niya ulit si Batchoy. Wala na siyang pakialam kahit marumihan pa siya. Hindi niya man alam kung papaano maging ama. Tinuring niya pa rin na parang anak ang bata. Huwag kang mag-alala. Isasama kita. Hindi ka na magugutom. Pangako niya rito. Napangiti si Bernard nang makita ang pagkamangha sa mukha ni Batchoy nang dalhin niya sa bago nilang bahay. Natawa siya nang maubos nito ang isang buong litsyong manok na pinaluto niya sa kasambahay. Aampunin na lang kita. Gusto mo ba yun, Batchoy? Pag-aaralin kita. Basta ipangako mo sa akin, aayusin mo para maging maayos naman ang buhay mo. Nangilid ang mga luha ni Batchoy pero hindi na rin ito napigilang umiyak. Niyakap niya ito para tumahan na. Nang araw na iyon, napagdesisyon na niyang pumunta sa kumpanya para tingnan ang mga nangyari. Kaso, papasok pa lang siya sa entrance ay hinarangan na siya ng mga gwardya. Teka, ikaw yung suspect sa pagkamatay ni Mr. Rockwell, di ba? Anong ginagawa mo rito? Bawal ka rito. Sita ng gwardya sa kanya. Kumunot ang noo ni Bernard. Napatunayang wala akong kasalanan. Isa pa, ako na ang may-ari ng kumpanyang to. Bakit ako hindi pwedeng pumasok sa loob? Nagtawanan ang dalawang security guard. Ano namang klaseng pag-iisip yan? Namatay lang ang may-ari, pakiramdam mo, sa'yo na to? Hoy, janitor ka lang dito. Kumuyom ang mga kamay ni Bernard. Marami na talagang mga mapanghusgang tao sa paligid. Bakit bang hilig ng ibang manglait sa mga taong mabababa sa mga ito? Bernard! Napalingon si Bernard nang tinawag siya ni Joanne. Napasinghap siya nang bigla siya nitong yakapin. Hindi niya alam kung dapat niya ba itong hawakan pero nang marinig niya ang mga hikbi nito, marahan niyang pinulupot ang mga braso sa katawan nito. Kumawala sa yakap si Joanne. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Narinig ko yung nangyari. Kumusta ka na? Alam kong hindi mo magagawa yon. Ayos ka lang ba? Napalunok siya. Hindi niya matanggal ang paningin niya sa babae. Para siyang kinukuryente ng mahina sa pag-aalala nito sa kanya. Nag-aalala ka sa akin? Mahinang tanong niya rito. Hinampas nito ang dibdib niya. Siyempre, mag-aalala ako. Ikaw lang ang kaibigan ko dito. Tipid siyang napangiti. Ayos naman para sa kanyang kaibigan lang ang turing sa kanya ni Joanne. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit naghahangad pa siya ng sobra ng mga oras na iyon. Sa pagkakataong iyon, hindi naman pala masamang mangarap ng higit pa sa kontento. Hinawakan ni Joanne ang kamay niya. Halika, pumasok na tayo sa loob. Pwede ka raw bang bumalik sa trabaho? Hinarangan agad siya ng security guard. Hindi nga yan pwedeng pumasok. Ambisyoso yan eh. Siya raw ang may-ari. Nangangarap ng gising yung kaibigan mo. Oh, anong nangyayari dito? Napalingon silang lahat kay Diana. Nagtagpo agad ang paningin nilang magkapatid. Sopistikada itong naglakad papunta sa harap ng security guards. Ma'am Diana, ito pong si Bernard. Nagpupumilit pumasok. Sinabi niya rin na siyang may-ari. Nagiging ambisyoso na po. Pagsusumbong ng isa sa mga security guard. Tumaas ang isang kilay ni Diana. Anong tinawag mo sa kuya ko? Po? Nauutal na tanong ng gwardya. Stop calling names about my older brother. Ngayon, palalampasin ko to pero sa oras na maulit pa to, tatanggalin ko na kayo. And he's not ambisyoso. Kuya Bernard is now the owner of this company. Kaya ayusin niyo yung mga ugali niyo. Naiinis na sabi ni Diana. Napatingin si Bernard kay Joanne nang bigla nitong bitiwan ang kamay niya. Bakas ang gulat sa mukha nito.
Bumuntong hininga na lang siya. Sa kanya na lang ipapaliwanag sa babae kapag maayos na ang lahat. Humarap sa kanya ang kapatid niya. I'm glad to know that you're here. It's nice to finally meet you. Kuya Bernard, I want to talk to you. So, let's go inside? Tumango siya sa kapatid niya bago bumaling kay Joanne. Alam kong nagulat ka sa lahat. Ipapaliwanag ko sa'yo kapag maayos na. Tumango na lang si Joanne. Nang makapasok sila sa building ay napapatingin lahat ng empleyado sa kanila. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit kasama niya si Diana. Ma'am Diana, salamat sa pagtatanggol sa akin kanina. Sabi niya sa kapatid nang makasakay sa elevator. Tumawa ang babae. Kuya, stop calling me ma'am. I'm your sister. Hindi ka ba galit sa akin? Umiling si Diana. No, hindi mo naman kasalanang pinanganak ka at tatay mo rin si Papa. Kapatid kita. Maaaring galit sa'yo si Kuya Glenn pero hindi ako. Wala akong pakialam sa company dahil may sarili naman akong company. Hindi rin ako mahilig magtanim ng sama ng loob. You actually deserve all of this knowing that you suffered so much in your life. Ang hirap kayang maging poor. Mahinang tumawa si Bernard. Pakiramdam niya, makakasundo niya ang kapatid na si Diana. Masaya siyang may isang taong kayang umintindi sa kanya sa lahat ng pagbabagong nagaganap sa buhay niya. Tinuruan si Bernard ng kapatid niya at ni Attorney Sebastian sa mga dapat niyang malaman. Minsan ay pinanghihinaan siya ng loob dahil matanda na naman siya. Pakiramdam niya, hindi niya na kayang matutunan iyon. Pero iba talaga kapag may mga taong naniniwala pa rin sa kakayahan niya. Tinuturuan siya ni Diana ng mga importanteng bagay tungkol sa stocks. Pero hindi niya naman magawang makinig. Natanaw niya na kasi mula sa glass window ng opisina niya si Joanne at may nililinis sa labas. Kuya, nakikinig ka ba? Tanong ng kapatid niya. Ha? Ano yon? Umawang ang bibig niya at napalingon kay Diana. Sinamaan siya ng tingin nito. Kanina pa ako nagpapaliwanag sa'yo, hindi ka naman nakikinig. Pero hindi pa rin talaga siya nakikinig. Naputol ang pagtitig niya kay Joanne nang biglang saraduhan iyon ni Diana. Kuya, distracted ka ba dahil sa kanya? Mamaya ka na muna lumande, pwede? Napalunok si Bernard at umayos ng upo. Mas matanda siya kay Diana pero alam niyang kapag naiinis ito, kahit si Attorney Sebastian, tumitiklop sa asawa nito kapag nagagalit na. Nang matapos ang itinuturo sa kanya, nakaramdam agad siya ng pagod. Lumabas siya papunta sa cafeteria para kumain. Ilang tao lang at ang board of directors ang nakakaalam kung sino talaga siya. Ayaw niya pa rin namang ipakilala sa lahat lalo na't hinahanda pa siya. Kumukuha siya ng pagkain niya nang biglang pumunta sa harap niya ang dating schoolmate na nanglalait sa kanila ni Joanne. Aba, anong ginagawa mo dito? Eh di ba janitor ka? Nasaan na yung si Joanne? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Aba, at naka-semi-formal attire ka pa. Eh di ba bobo ka? Hindi pinansin ni Bernard ang babae. Alam niyang magiging kasiyahan lang nito kapag hinayaan niyang sarili niyang mapikon. Walang salitang nilagpasan niya ito. Mas nag-e-enjoy pa siya sa pagkain. Napangiti siya nang matikman ang mga iyon. Ganoon pala ang privilege ng mga empleyado sa kumpanya. Gusto niyang pati maintenance department makatanggap ng ganoong pribilehiyo sa buffet ng cafeteria. Ano? Gusto mong isama yung maintenance department sa food budget? Tanong ni Diana sa kanya. Posible naman yun, 'di ba? Empleyado rin naman sila. Para sa akin kasi, kung sino man ang mas deserve na makatanggap ng ganong pribilehiyo, mga janitor at janitress yun. Mabigat ang trabaho nila at minimum lang din ang sahod, kaya kahit maayos at masarap na pagkain man lang, maibigay natin sa kanila. Napangiti si Diana. O sige, ayusin ko. Naging janitor ka nga pala, no? Swerte ng mga naging kasama mo. Tumawa na lang si Bernard. Kinabukasan, pagkatapos ng mga ginagawa niya ay pumunta siya sa cafeteria para sumilip. Napangiti siya nang makita ang grupo ng mga dating katrabaho niya sa isang sulok. Halatang ini-enjoy ng mga ito ang pagkain. Nang makita niya si Joanne, mas lalo siyang napangiti.
Halata ang saya sa mukha nito at nakikipagtawanan pa sa mga kasama. Nang matapos na ang trabaho niya, inabangan niya si Joanne sa labas. Mahina siyang tumawa ng bahagya itong napatalon sa gulat nang makita siya. "Ah, Sir Bernard, ikaw pala yan." Nauutal pa na sabi nito. "Sir, akala ko ba magkaibigan tayo?" Syempre, pero boss kita." Tumawa si Bernard. "Wag mo nga akong tawaging sir. Halika, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita." Nahihiyaman ay tumango si Joanne. Mas lalo siyang napangiti nang sumakay na ito sa sasakyan niya. Pagkakabit niya ng seatbelt dito ay binigay niya ang isang bouquet ng mga pulang rosas. "Para saan to?" Huminga ng malalim si Bernard. "Liligawan kita." "Ano?" Mahina siyang tumawa pero unti-unting nawala iyon. Dahan-dahan na siyang nilalamon ng kaba. Magdamag siyang nagpa-practice para sa pag-amin niya kay Joanne pero hindi niya pa rin talaga masabi. "Bakit mo ako liligawan?" Gulat na tanong nito. Namumungay ang mga matang tumingin si Bernard sa babae. "Gusto kita. Gustong gusto kita. High school pa lang tayo. Bata pa lang tayo, gusto na talaga kita. Ayaw ko nang maging duwag. Matanda na tayo kaya gusto ko nang magpakatotoo sa'yo." Hindi na nakapagsalita si Joanne. Bumuntong hininga siya at pinaandar na ang sasakyan niya. Mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak nito. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ng babae. "Seryoso ka ba talagang manliligaw ka? Mayaman ka na, single, gwapo at hindi ka pa nagkakaasawa kaya bakit ako?" "Salamat sa papuri sa akin, saka bakit naman hindi ikaw?" "Tinatanong pa ba yan? Ganito lang ako." "Papaanong ganyan? Janitress ka, ang sipag-sipag mo. Mabuting nanay ka sa mga anak mo. Ganyan ka kaya lalo kang gumaganda sa paningin ko. Tigilan mong maging ganyan kung ayaw mong ma-inlove ako sa'yo lalo." Nanlaki ang mga mata ni Joanne. "Nilalandi mo ba ako?" "Kung yun lang ang paraan para makuha ka, sige, lalandiin na kita simula ngayon." Hindi na napigilang tumawa ng babae. "Nakakainis. Para tayong mga teenager na nagliligawan." "O basta, liligawan kita ah." Bago pa makasagot si Joanne sa kanya, may dalaga nang kumatok sa bintana ng kotse. Gulat naman si Joanne at bumaba na rin ito. "Magandang gabi." Nakangiting bati ni Bernard sa dalaga. Tiningnan naman ito ang mga bulaklak na dala ni Joanne. "Saan yan galing, mama? Hinatid ka ng manliligaw mo?" Nataranta agad si Joanne. Ana, si Bernard, boss ko sa trabaho." "At manliligaw niya rin?" Sigunda naman ni Bernard. Gusto niyang pumasok sa buhay ng babaeng mahal niya, kaya kahit mga anak nito sa unang asawa, handa siyang kilalanin. Namalaya niya na lang na nasa loob siya ng bahay ng mga ito. Titig na titig sa kanila ni Joanne ang mga anak nito. Gusto niyang matawa sa sitwasyon pero ngayong nakikita niya ang kaba sa mukha ng babae, alam niyang mahirap ditong sabihin sa mga anak na nagpapaligaw pa ito sa kanya. "Bakit mo nililigawan ng mama namin?" Tanong ni Ana sa kanya. "Gusto ko ang mama niyo." "Anak niya kami." Sabi pa ng isang anak nito na para bang hindi niya alam iyon. "Oo, alam ko. At kung tatanggapin ako ng mama niyo sa buhay niya, sana tanggapin niyo rin ako sa buhay ninyo." Mahinahong sabi ni Bernard. Naiintindihan niya kung magiging kritikal ang trato sa kanya ng mga anak ng babaeng mahal niya. Alam niya kung ano ang pinagdaanan ni Joanne sa una nitong asawa at malamang ay nagdulot din iyon ng trauma sa mga anak nito. "Pasensya ka na sa mga anak ko ha. Mababait naman yung mga yon. Protective lang talaga sila sa akin." Malumanay na wika ni Joanne sa kanya. Tumango naman siya. "Naiintindihan ko yon. Mga anak mo sila at mahal ka nila. Karapatan nilang alamin kung sino ang mga taong napapalapit sa'yo." "Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang ako ang nililigawan mo. Marami namang mayaman at single dyan. Yung walang sabit, walang mga anak.
Mas bagay ang mga ganong klase ng babae sa'yo. Paano na yan? Ikaw lang ang naiisip kong nababagay sa akin. Bernard? Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang lagi kong sinasabi noon, ayokong mag-asawa dahil hindi ko pa kayang bumuhay. Bukod sa sarili ko at sa nanay ko. Pero sa totoo lang, hindi rin naman ako naghanap ng ibang babae. Nasaktan lang siguro ako nang malaman kong may asawa ka na. Crush na crush kita nung high school pa. Kaso, wala naman akong lakas ng loob na umamin. Ang ganda mo at ang talino mo pa. Pero hindi na ako katulad ng dati. Marami nang nagbago. Naluluhang saad ni Joanne. Dinala niya ang kamay nito sa tapat ng dibdib niya. Oo, marami nang nagbago. Pati nararamdaman ko sa'yo nagbago. Mas lalong tumindi ito nang makita kita ulit. Pero may mga anak na ako. At handa akong maging tatay sa mga anak mo kung pahihintulutan nila ako. Alam mo bang lumaki ako sa kalinga ng ama-amahan ko? Pinalaki ako ng hindi ko totoong tatay. Pero pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko ang pagmamahal. Ganong klase ng pag-ibig ang gusto kong ibigay sa iyo at sa mga anak mo. Tumulo ang mga luha ni Joanne at mahigpit siyang niyakap. Ginantihan niya ang yakap nito at simula noong araw na yon, pinangako niya sa sarili niyang hindi na siya matatakot pang ipakita sa babae kung gaano niya ito kamahal. Matanda na sila, kaya sobrang saya ni Bernard nang sinagot na siya nito. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Gusto niya mang landiin ito sa trabaho. Ayaw naman ito. Nahihiya si Joang malaman ng iba kung anong relasyong mayroon sila. Inintindi niya na lamang iyon. Alam niya kung gaano karaming insecurities sa katawan ang girlfriend niya. So, are you ready? Iyon ang tanong ni Diana sa kanya. Tiningnan ni Bernard ang itsura niya sa harap ng salamin. Suot niya ang isang dark blue na suit at nakaayos ang buhok. Ni minsan, hindi niya inisip na makakapagsuot siya ng ganoon. You look good, Kuya Bernard. Nakangiting sabi sa kanya ni Diana. Salamat. Nakangiting wika niya naman sa kapatid. Iyon ang araw na ipakikilala na siya sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Kinakabahan siya pero bilin sa kanya ng kapatid niyang kailangan niyang maging confident sa harap ng mga ito para hindi samantalahin ang kahinaan niya ng mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Kaya naman, habang naglalakad pa lang siya sa event hall, seryoso lang ang mukha niya. Nakita niya ang gulat sa mukha ng ibang empleyado. Nagtagpo ang mga mata nila ni Joanne. Napangiti siya nang makita ang suot nitong gown na ipinadala niya. Tumapat na siya sa microphone. Ang pangalan ko po ay Bernard at ako ang magiging bagong CEO ng kumpanyang ito. Hindi ako eksperto sa maraming aspeto ng negosyo, kaya sana maging bukas kayo sa akin kapag nagtanong ako. Inaamin ko pong bago ako sa industriyang ito, pero gagawin ko po ang lahat para mapatakbo ng maayos ang iniwang legacy ng aking amang si Mr. Rockwell. Ang interes ko ay sa mga proseso, pero hangad ko rin ang mabuting personalidad ng bawat empleyado ko. Sana po ay magtulungan tayong lahat para isulong ang magandang kapalaran para sa kumpanya. Maraming salamat po. Nang magpalakpakan ang mga tao, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos niyon ay pinakilala na siya ni Diana sa bawat head ng department. Gusto niyang puntahan si Joanne pero ang daming kumakausap sa kanya. Nang mapansin niyang wala ang girlfriend niya sa pwesto nito ay nag-excuse siya kaagad. Hinanap niya ito sa buong event hall at nakita niya ito sa labas ng powder room, kasama ang schoolmate nilang nang lalait sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito kasi janitress ka lang, 'di ba? Nakangising tanong ng babae kay Joanne. Pupuntahan niya sana ito pero narinig niya ang sinabi ng nobya niya. Alam mo, wala ako sa mood para pakinggan yung mga panglalait mo. Nakakapagod ka na. Hanggang ngayon, yan pa rin ang issue mo. Napairap ang schoolmate nila at pumasok sa banyo. Naglakad naman pabalik si Joanne kaya agad niya itong hinila at dinala sa fire exit. Pagkasandal niya sa pader, hinalikan niya agad ito sa labi. Teka, sandali lang, yung lipstick ko Bernard, masisira. Natutuwa akong hindi ka nagpapaapi sa babaeng yon. Nakangiti niyang sabi at naglalambing na yumakap sa girlfriend niya. Marami kang pinarealize sa akin.
Ngayon lang ako naging proud na naging janitress ako. Napagtanto kong wala pa talaga dapat akong ikahiya. Ang ganda mo. Pakasal na nga tayo. Nakakatawa ka naman. Sa fire exit ka talaga pagpo-propose. Humalakhak si Bernard. Sorry, aayain sana kita sa mamahaling restaurant pagkatapos nito kaso nagpakita kang maganda rito. Parang ayaw ko nang matapos ang araw na to nang hindi kita napapakasalan. Mas lalong tumawa si Joanne. Nilabas niya naman ang singsing at sinuot iyon sa daliri nito. Napangiti siya at marahang hinalikan ang kamay ni Joanne. Pareho nilang gusto ang simpleng wedding. Pagkatapos nilang ikasal, sama-sama silang tumira sa malaking bahay. Kasama nila ang mga anak ni Joanne at ang ampo nilang si Batchoy. Pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis pa ulit si Joanne. Sobrang tuwang-tuwa siya nang malaman iyon. Ayos lang na lumaki ang pamilya niya dahil sa pagkakataong iyon, alam niyang kaya niyang buhayin ang mga ito. Hindi na si Bernard ang lalaking natatakot sa mga responsibilidad. Ni minsan, hindi niya kinahiyang mahirap siya at nasanay na lang siya sa kontento at simpleng buhay. Gayunpaman, may ibang plano sa kanya ang Diyos at ibinigay pa ang higit sa mga bagay na hinahangad niya lang noon. Samantala, sa kabila ng yaman at kasiyahang tinatamasa ni Bernard at ng kanyang pamilya, ay sukdula naman ang inggit na nararamdaman ng mga taong nanglait at pinagtawanan siya noon. Marami sa kanilang mga dating kaklase ang gustong mapalapit sa kanila ni Joanne, lalo na nang malaman ng mga ito kung gaano siya kayaman. Sising-sisi ang mga ito dahil hindi sila naging mabuting tao. Kung sana raw ay alam nilang anak pala si Bernard ng mayamang negosyante at nagpapanggap lang na janitor, siguradong pinakitaan sana nila ito ng kabutihan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.